Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan ni Kuya Jun. Usapang cheese escudero pa rin ho tayo ngayon. Bagamat meron na naman siyang panibagong pa-press con. Atin munang pag-usapan at talakayin yung pa-press con niya itong nakaraan sa Sorsogon. Atin ho munang panoorin at tsaka natin siya bibigyan ng seryosong usapan. Sabi po ni Attorney Calleja, parang may na-violate po ang Senado sa hindi pag-convene sa impeachment trial. Number two, sabi ni Congressman Bungalon, kailangan pa daw silang mag-rally para umaksyon na kayo. Thank you. Sino si Attorney Calleja? Sorry. No. Si Howie. Si Howie. Bago ko sagutin, Manny, nagsalita na ako kaugnay niya. Sino mang partidista, partisano at bias, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bungalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So baliwala sa akin yung mga opinion nila, pero papatulan ko pa rin, talang-alang sa'yo, Mandy. Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng salig ang batas? Trial shall begin immediately. Nilagay forthwith eh. But let's look at the precedents. Corona impeachment, final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. Forthwith, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Mercy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit isang buwan din, forthwith, ba't hindi sila nagreklamo nun? Walang pumalag doon. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si VP Sara? Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magre-reklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanongin mo sila dalawa dito. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. Dalawat kalahating buwan nilang inupuan yung tatlong impeachment complaint eh. Hindi ginalawat ni refer ng SecGen sa Speaker eh. Nakalagay sa rules nila immediately eh. Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga, hindi sinunod yung immediately, dalawat kalahating buwan ang definition nila ng immediately, actually, nag-adjourn ng House, hindi ni-refer yung tatlo in archive. So, kung yun ang tingin nilang definition ng immediately, bakit ibang definition ng immediately, naniwalang immediately sa konstitusyon nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2 kalahating buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, lulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa kamera ng mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Pakiparating na lang, Angel. So ngayon po, inigilala natin, Mr. Buti de Jason, Sorsogon. Senator, Okay, narinig ko natin itong sinabi ni cheese escudero na
Hindi naman daw immediately ang nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay is forthwith. Pero hindi niya talaga pinaliwanag kung yung bang forthwith at saka yung bang immediately ay magkaiba ba yun or magkaiba ba ng salita pero ano ba yung tinutumbok ng salitang yun? May pagkakaiba ba? Parehas, di ba? Pero hindi niya sinabi kung ano yung pagkakaiba. At ang sinasabi niya, hindi naman daw immediately ang nakalagay sa Constitution. So, doon pa lang medyo may kayabangan or may pambabastos siya sa Constitution. Kung ano yung nakalagay sa Constitution ay meron siyang sariling paniniwala na hindi naman daw immediately ang nakalagay doon sa Constitution. Yun, narinig nyo at sinisisi niya ang Kamara na baka daw tumagal ng buwan doon na inupuan ng Kamara bago nila sinabit sa Senado. So, ang ganitong paniniwala ng isang namumuno, lalo na namumuno dyan sa Senado, ay masasabi natin masakit man sabihin, may pagka-inutil na paniniwala yun. Bakit mo isisisi sa Kamara? Nakita mo naman na nakailang hearing din sila dyan sa Kamara. At yun nga, para makakuha ng ebidensya tungkol nga dito sa naging grounds sa impeachment ni Bibi Sara, lalong-lalo na ito sa usapin na confidential fund. So hindi sila nagpetik-petik, Chis Escudero, yung Kamara. Hindi sila nagpapetik-petik. Kasi nanood din ako ng mga hearing na yan. Sa lahat na hearing. So inabot ng ilang hearing yun. So ibig sabihin, nagtrabaho sila, hindi sila nagpapetik-petik. Ikaw, nandyan na nga sa iyo yung yung impeachment So bakit ginagawa mo pa yung dahilan para hindi mo kaagad gawan ng paraan o bakit hindi mo kaagad paumpisahan yung impeachment trial dyan sa Senado dahil nandyan naman yan sa hawak nyo na yan So, bakit kailangan pa na sinisisi mo yung Kamara? Naninisi ka pa. Nandyan na nga yun sa harapan mo. Yung impeachment na yan. Yan, article of impeachment. Bakit hindi mo pa trabahuin? At ayun naman ang nakalagay dyan sa Constitution. Kinakatwiran mo, hindi immediately ang nakalagay. Para ka namang
sa simpleng word na yan yung baba naman ginagawa mong issue. Alam mo kung anong ibig sabihin yan. Pero ewan ko bakit ginagawa mong dahilan yan at ginagawa mo ring dahilan yung mga nakaraang impeachment, katulad ng impeachment kay Corona, impeachment dun sa isa, sino ba to? Si Menendez. Bakit mo iginagaya? Siyempre iba yung ground nila. At saka doon, isang buwan lang naman yung pagitan. Ikaw, katulad yan, yung proposal date mo na umpisahan yung impeachment, sa June to pa. Yung pagbukas ng session nyo. Pero ang schedule mo na umpisahan yung trial sa July 30. So ilang buwan yun from now? Ilang buwan yun? Mahigit 5 buwan? Kulang-kulang 6 na buwan? Yung ba ang pagkakaintindi mo sa sinasabi sa Constitution na forthwith? Abutin ng 5 buwan? Hindi ba sinasabi dyan, the Senate shall forthwith proceed? Tapos paabutin mo ng ilang buwan. Anong mangyayari sa March, April, May, sa tatlong buwan? Ano yun, nakatenga? Tsaka isa pa, kinakatwira mo naka-recess. Pambihira na mag-recess yan. Halos kalahating taon yung recess nyo. Tsaka pa kung sinasabi mong naka-recess kayo, ay hindi naman legislative function yung yung impeachment as a impeachment trial or as a impeachment court diyan sa Senado. So yung legislative body, hiwalay yun sa pagiging impeachment court nyo. Hindi ba ganun yun? Hindi yung naka-recess kayo. Kaya hindi pwede kasi naka-recess kayo. Naka-recess kayo dun sa legislative function nyo. Ay, iba naman yan Impeachment, bali tatayo kayong impeachment court. So I think magkaiba yan Katulad nga yan, sinasabi nga sa Constitution na trial by the Senate shall forthwith proceed. So wala naman sinabi yan na kailangan pang antayin na bumalik yung session nyo sa legislative. Ang pagkakaintindi ko yan, magkaiba yan. Iba yung legislative function nyo at iba yung bilang tatayo kayong impeachment court. Hindi ba ganun yun?
Jesus Escudero. Alam ko abogado ka pero mukhang nililigaw mo yung nililigaw mo yung sambayan ng Pilipino. Kung mo nga, ah, abogado ka at dadaanan mo sa mga paliwanag na baluktot. Siyempre, yung mga ibang kababayan natin, paniniwala ka, sabihin nila, abogado yan, magaling yan. Hindi ka magaling, nangaano ka, binabastos mo yung Constitution. Ano ba ang sinasabi sa Constitution? The Constitution is the Supreme Court. No, the Constitution is the supreme law of the land. Kahit siguro Supreme Court, susunod yan kung ano yung sinasabi sa Constitution. Ngayon, yung sinasabing forthwith proceed, nasa Constitution yun. Ngayon, ayaw mong sundin, binabastos mo yung Constitution. Maraming abogado na mas magaling sa iyo, maraming experience diyan sa impeachment at marami ring abogado na abogado di Campanilla na iba ang pananaw nila diyan sa pananaw mo. Ikaw lang ang naiiba eh. Ikaw lang yung nagbibigay ng iyong pangsariling katwiran na hindi naaayon sa Constitution. Bagamat hindi ako abogado, kahit pa paano, naiintindihan ko kung ano yung sinasabi sa Constitution. At kung ano ba ang Constitution. Kaya, ikaw, Jesus Escudero, huwag ka na masyadong mayabang. Masyado kang mayabang eh. Sasabihin mo pa dun sa kasamahan mo na wala silang, they don't have moral and legal, pagkakasabi mo. They don't have moral and legal basis to ask you. Iyabang mo naman. Hindi mo alam, baka abogado din ng mga yan. Dahil naiintindihan nila kung ano sinasabi sa Constitution. Ikaw, kung mo feeling kung mo Senate President ka feeling akala mo napakatalino mo. Diyan pa lang sablay ka naman yan sa inaasta mo kasi hindi mo sinusunod kung ano ang sinasabi sa Constitution. Binabastos mo yung Constitution. Ngayon, kung pairalin mo yung ganyang katwiran mo, nakakahiya ka naman sa kapwa mo abogado na ang simpleng sinasabi sa Constitution ay hindi mo maintindihan o ayaw mong sundin. Dapat pala sa'yo ikaw yung tanggalin Kasi ikaw yung hindi kumikilala sa Constitution. Hindi mo sinusunod kung ano ang inuutos sa Constitution. Diba? Dapat pala sa iyo, ikaw yung
patalsigin na lang kasi ikaw yung ikaw yung sumusuway kung ano ang nakasaad sa Constitution. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero nakakaintindi naman tayo kung ano yung sinasabi sa Constitution. Hindi naman ko mo abogado, kung ganyan naman ang pangangatwiran sa sinasabi sa Constitution, naging abogado ka pa. At ngayon, sabi mo, busy yung mga ibang senador kasi nangangampanya sila. Bakit nagsenador pa kayo? Ayan yung trabaho nyo. Bakit hindi yun muna ang gawin niyang trabaho nyo? Yung constitutional duty nyo bilang senador. Inuuna nyo yung pangangampanya, lalo kayo hindi boboto ng tao. Mga pala kayo mga pansarili lang iniisip nyo. Nandyan yung yung obligasyon nyo sa constitutional duty nyo. Ayaw yung gumalaw. Papasawalang bahala na lang yan. Pabaliwalain nyo yung sinasabi sa Constitution. Naging senador pa kayo. Wala bang dapat mamuno dyan na ito si Jesus Escudero, mas magandang siya itong patalsikin na lang yan sa Senado O patalsikin na lang bilang Senate President kasi inutil Inutil sa pamumuno niya. Hindi naman tayo nagmamagaling dito pero yun ang nakikita natin sa kanya. May pamumuno bang ganyan? Hindi mo kayang abanduhan sa nararapat yung mga kapwa mo senador na ikaw naman yung Senate President niyan. Ngayon, kung palalagpasin nyo yan at lalo ka na, Jesus Escudero, palalagpasin mo yan at hindi mo kakilalanin kung anong sinasabi sa Constitution, nakakahiya naman kayo. Nakakahiya ka naman. Binabastos mo ang Constitution. Wala kasing katulad ni Coco Pimentel dyan sa Senado na abogado na naiintindihan niya kung ano yung sinasabi sa Constitution. Yung mga ibang senador dyan, wala naman ng mga yan. Katulad yan, nangangampanya sila. Nakaumang sa kanila yung constitutional duty nila. Patwira nila naka-session, naka-recess. Tagal naman na-recess yan. Naka-recess sila sa legislative function body nila. Ang pinag-uusapan dito yung pagiging impeachment court nila. Ano yun, naka-recess? Siya, hanggang dito na lang mo. At yun, ang magkakaintindihan natin yan kung ano yung sinasabi sa Constitution, sa 1987 Constitution, Article 10, Section 3, Number 4. Yun ang sinasabi sa Constitution. The Senate shall forthwith proceed. Simple lang, di ba? Di ba natin naiintindihan yan? Okay, yun lang o. Kayo na sana ang balang di ko alam kung anong pangunawa ang gagawin natin yan kay Escudero, pero sa palagay ko hindi ka una-unawa
kasuklam-suklam yung ginagawa niyang ganyan. Bagamat sabihin nating abogado siya, pero wala eh. Binabastos niya yung Constitution. So sana merong mag-file ng patalsigin na to si Escudero dyan sa bilang Senate President. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At sana huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot nyo na rin yung notification so that ma-notify ho kayo sa mga bago ko pang vlog. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you and thank you for watching. God bless.